So dahil nga half day lang ang pasok namin at wala akong magawa sa bahay, naisipan kong pumunta sa Jinja or tinatawag na shrine in English. So malapit lang nga ito sa amin. Hindi naman sobrang lapit. So nagbike ako mga 20 minutes siguro. Dahil mahaba naman ang time ko, kaya naman naisipan ko munang maglakad-lakad dito at na ma-exercise din. Kasi ang hirap naman kapag lagi ka lang nakatenga sa bahay, 'di ba? Wala naman gagawin sa bahay, kaya nagbike-bike ako sa paligid. So, magkaiba nga ang Jinja at temple dito sa Japan. So, ang temple ay may Buddha at ang Jinja naman ay may Torii Gates. So, ang ganda nga ng panahon ngayon kasi nga mainit talaga ngayong araw na to. So, kahit winter na dito sa Japan is hindi ka masyadong lalamigin kasi nga sikat na sikat yung araw. Pero ngayong taon din naman is hindi naman ganong kalamigan kaya masarap din maglakad-lakad or magbike-bike sa paligid kung merong mapupuntahan na malapit na lugar sa inyo. So, dati nga, akala ko yung mga ganitong lugar ay mga templo din yung tawag. So, nalaman ko lang dun sa sensei namin, dun sa pinapasukan ko kapag Sunday school is magkaiba daw pala yun. So, ang Otera at Jinja ay magkaiba. So, malalaman mo daw na Jinja yung isang lugar kapag meron siyang ganito. So, may mga Torii Gates kalimitan yung mga sadya pala talagang merong Torii Gates yung mga Jinja. Tapos, yung pagkakaiba nga daw is merong Buddha yung Otera na pinagdadasalan nila. At magkaiba rin yung way ng kanilang pagdarasal dito. So, may pagpapalakpak-palakpak pa sila, baw-baw, ganyan. So, hindi ko na nga nagawa kasi may tao yan kasi kanina nahiya naman akong makipag-video-video dyan. Kaya, hindi na ako nag-try na gawin yung kanilang prayer na routine. So, doon nga sila nagpe-pray sa may estatwa na yun sa malayo. So, hindi ko alam kung ano yung meaning nun, bakit doon sila nagpe-pray. Hindi ko alam kung God ba nila yun. So, actually, pangalawang retake ko na lang to ng video kasi nga yung una kong video is hindi ko na-save. So, na-delete ko siya. So, bumalik pa rin ako nung time na yan. Kaya, ayan, hindi ko na magaya yung una kong video. Maganda sana yung pagkakashot ko doon Kaya lang, wala Nahiya na ako mag-video kasi nga, medyo may mga tao na doon sa kabilang side, nahiya naman ako. Kasi nga, alam naman nila na foreign worker ako at hindi talaga ako anong tawag doon? Same faith nila. Pero maganda pala dito pumunta. So, ito nga yung first time ko na pumunta dito mag-isa. Lagi ko siyang nakikita, kaya lang hindi nga ako pumupunta kasi nga, medyo nahihiya ako. So, bored na bored lang talaga ako sa bahay, kaya naglakas loob ako na pumunta dito. So, nakaka-relax yung paligid kasi ang daming mga puno, ganyan. So, malapit din yan sa park, madaming mga batang naglalaro dyan, kaya hindi ka rin naman maboboard. Pero dumaan lang talaga ako dyan. Kasi nga, lagi ko yung nakikita. So, nakita ko nga rin tong parang bulletin board nila, pero high-tech. Hindi ko alam kung bulletin board nga ba yung tawag dito. So, makikita mo dito yung mga information about dito sa Pukagawa Shrine. So, Pukagawa Shrine pala yung pangalan nitong pinuntahan kong Jinja na to. So, dito ko lang din nalaman dahil wala talaga akong idea. Lagi ko lang siya nakikita, pero hindi ko alam kung anong lugar iyan. So, tinry ko naman pindot-pindutin para i-explore sana. Kaya lang, ayaw naman niya mapindot. Hindi ko din alam kung bakit. So, nahiya naman ako magtanong doon sa may gilid para may information doon. So, umalis na lang ako. So, bumaba na nga ako dahil hindi ko naman talaga alam kung ano yung gagawin ko doon. So, kung nadidinig nyo nga sa background is medyo malakas yung hangin nung time na yan. Kaya medyo malamig din. Buti na lang, 3 yung suot ko. So, hindi rin naman ako masyadong lalamigin. Medyo nagutom na nga ako dyan. Kaya naglakad-lakad na talaga ako. Para kumain kasi medyo gutom na ako. So, mas makakamura ko sa kombini. Ay, ang ganda ng liwanag doon. Ganda ng light na yun. So, dito naman nga sa eskinita na to, kapag Sunday ay napakadaming nagtitinda. Saturday, Sunday siguro. Pero dahil weekdays ngayon is mga sarado kalimitan yung mga tindahan dito. So, para siyang tiyanggian na ewan.
Dito nga pala sa lugar na tinitirhan ko dito sa Japan ay sikat sila sa paggawa ng mga ceramics. So ito yung mga main product nila dito sa aming lugar. Tapos parang natuwa nga ako dito sa mga kutsarang kahoy na to kasi parang lagi ko to nakikita sa mga nagbablog. Ganito yung mga gamit nila, yung mga kahoy-kahoy na parang pang sinauna. So pagtingin ko nga dito is mamahal pala nitong mga ceramic na to. Biruin mo 1,160 maliit lang na cup. Tapos dito naman sa kabilang tindahan ay ang cute kamo ng mga parang ano ba to, keychain nila. Basta mga souvenir niya kaya lang ang mamahal din. So naghanap nga ako kung meron sanang rep magnet, bibili ako para naman may remembrance ako dito sa aming lugar. Kaya lang wala akong makita kaya naman hindi na ako bumili. So nagpatuloy na nga ako sa paglakad at pupunta ako ng kombini para kumain. So nandito na nga ako at malapit na akong sa convenience store sa amin. So dito nga ako sa Family Mart nagpunta dahil ito yung pinakamalapit na convenience store dito sa may Jinja na pinuntahan ko. So mamimili nga ako ng mga pagkain. Actually hindi ko pa alam kung ano yung gusto kong kainin, pero nakita ko nga itong pasta na to at naisip ko na ito na lang yung bibilhin ko kasi matagal naman na akong hindi nakakain ng pasta. So ito yung aking pagkain, pasta and tea. So dito na nga din ako sa kombini kumain kasi nga malamig sa labas. Kung kakain pa ako sa park, meron namang available na table dito. So, dito na ako kumain. Minix-mix ko nga lang yung pasta ko at tinikman ko. So, yung lasa naman niya is lasang medyo maasim siya actually Hindi siya kalasa talaga ng pasta natin na matamis, mga ganyan. So, kakaiba yung mga pasta dito sa Japan. So, kaya kung medyo maselan ka sa pagkain is baka di mo siya magustuhan. Pero sa akin okay naman na siya kasi nakakain naman Tsaka di naman ako